Paano dapat itinuturing ang mga sakit at karamdaman na ating nararanasan? Paano nga ba dapat? Ito po yung ating bagong tanong na bibigyan sa atin ng tuon at tugon mismo ang Panginoon. Kaya naman tutok na, dito lang yan, sa inyong programang Hello, isang mapagpalat, mabiyayang araw po ang aking pagbati sa bawat isa po sa atin. And once again, thank you for joining me sa isa na naman pong episode, isa na naman pong edisyon na ating programang Solution with Laverne Ducot. And of course, that's me. Ako pong inyong kasama at patuloy na makakasama mula ngayon hanggang mamaya. Kaya naman, sana po ay huwag niyo akong iiwanan at patuloy po tayo mag-aral at matuto kahit man lang sa loob ng ilang minuto. At atin pong tatalakayin ang mga bagay-bagay, ugnay po sa ating mga buhay-buhay. And since ito nga pong programa naghahatid ng tuon at tugon sa ating bawat tanong, meron tayong bagong tanong na atin pong bibigyan ng tuon at tugon sa atin pong episode ngayon. Is sickness a blessing in disguise? So ito po yung ating mga pag-uusapan at kung kayo po may mga kaibigan, mga kakilala, mga kapamilya na dumaraan po sa kabigatan ng kanilang mga sakit at karamdamang nararanasan sa kasalukuyan, pwede niyo po silang imbitahan or itag nang sa gayon makarinig po at malaman natin na ano ba talaga ang mga sakit na ito. Ito po ba ay galing sa Diyos bilang isang pagpapala? At mamaya po atin pang pagyayamanin ating mga pag-uusapan at mga talakayan at mga pag-aaralan. Dito lamang yan, syempre pa, sa ating programang Solution with me, and my name is Laverne Ducot. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko muna pong pasalamatan ng lahat ng ating mga kababayan saan man po kayong dako at panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening. Ganyan din po sa ating mga kababayan sa lahat ng mga probinsya sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila. Isang mapagpalang gabi po ang aking pagbati dahil tayo po ay napapanood every night at 7:30 via Facebook Live. At kung kayo po ay nakakasama namin at nakatutok sa inyong mga cellphone at kami po ay pinapanood via Facebook Live, please don't forget to like and of course tayo po ay i-follow nyo po ating fan page Solution with Laverne Ducot, and para kayo po ay magkaroon po ng mga updates ugnay po sa mga kaganapan sa ating programa. And if ever kayo naman po ay nanonood via our YouTube channel, consider subscribing kung hindi pa po kayo nagsusubscribe, and please don't forget to hit the notification bell para you won't miss an episode. Nang sa gayon, sama-sama po tayo nag-aaral at sama-sama po tayo natututo kahit man lang sa loob ng ilang minuto. And of course, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan, mga kakilala, mga bagong kaibigan. Marahil ikaw ay naimbitahan, naitag, nayakag na inyong kapamilya, mga kakilala, and I believe hindi po ito aksidente dahil meron pong napakagandang layunin po ang Diyos para sa inyo. At patuloy po ako nag-iimbita, samahan niyo po ako at pag-usapan po natin ang mga bagay-bagay ugnay po sa ating mga buhay-buhay at atin pong sasagutin sa ating episode na is sickness a blessing in disguise. So what do you think? Ano po ang inyong mga saloobin? Nais po namin malaman ang inyong mga tugon sa ating tanong na ito at isulat lamang o ilagay sa ating comment section at pagsaluhan po natin kung ano po yung sasabihin sa atin ng Panginoon. At muli po, narito po yung ating katanungan na bibigyan po sa atin ng tuon at tugon mismo ng salita ng Panginoon. So ito po yung tanong natin: paano ba dapat itinuturing ang mga sakit at karamdaman na ating nararanasan? So paano nga ba dapat? Ano po ang iyong saloobin? Ano po ang inyong masasabi ugnay po sa katanungan ito? Huwag na po nating patagalin at tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga pag-uusapan at pag-aaralan. Dito lang yan sa inyong programang Kung kayo po ay kasalukuyan nahaharap sa isang napakalungkot na kalagayan ng inyong mga buhay dahil kayo po ay nasa inyong mga banig ng karamdaman, well, I believe ito po mensaheng ito ay para sa inyo. Ngayon, kung meron naman po kayong mga kakilala, mga kapamilya, at mga kaibigan na nasa kanilang pagdurusa sa mga panahong ito at marahil napakatagal ng panahon na sila po ay hindi gumagaling, well, I pray na gamitin po ng Panginoon na atin pong episode for tonight. At alamin po natin sa atin pong episode na is sickness a blessing in disguise. At alamin po natin, syempre pa, kung paano po natin dapat itinuturing ang mga sakit at karamdaman na ating mga nararanasan sa kasalukuyan. So kung meron po kayong mga kamag-anakan, mga kaibigan na
dumadaan sa matinding dagok ng buhay na ito dahil sila po for so long ay nananatili po sa banig ng karamdaman. Mainam po na bahaginan po natin sila ng episode na ito at alamin po natin ito nga ba ipagpapala ang karamdaman at sakit na atin pong nararanasan sa kasalukuyan at marahil sa matagal ng panahon. At bilang mga mananampalataya, mainam po na titignan po natin ang mga kasagutang ito gamit po ang lente ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, tinitignan po natin ang bawat nangyayari sa ating mga buhay at sa atin pong pagtuklas sa ating katanungan sa araw pong ito. Alamin po natin sa pamagitan ng lente ng banal na kasulatan. We have to use the lens of the new covenant of pure grace. Nang sa gayon, maiwasan na po natin at hindi na po dapuan ng anumang matinding kalungkutan at pagkatakot ng ating mga damdamin, ng ating isipan. Nang sa gayon, tayo po mamuhay sa isang buhay na mapayapa at punong-puno ng kapahingahan at kagalakan. So ito po ang napakagandang kalamangan po ng isang mananampalataya kapag siya po ay babad sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-aaral ng mayamang kapahayagan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga po ang sabi ng kasabihan ay lamang ang may alam. So ikaw yan, kaibigan. Kaya nga po I praise God dahil kayo po ay kasama namin every week, every Tuesdays and Wednesdays kasi gusto-gusto po nating nakakalamang kanino sa kalaban. Kasi kapag tayo po ay maraming alam sa salita ng Diyos, wala pong puwang ang kalaban para tayo po ay malamangan. Kasi sa totoo lang, wala naman po talagang kapangyarihan ng kalaban. Wala na po. Siya po ay hinubaran na ng kapangyarihan dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So sa katunayan, ay wala na pong kapangyarihan ang dyablo, si Satanas, sa ating mga mananampalataya. Kailan po siya nagkakaroon ng kapangyarihan? Kapag pinapaniwalaan po ng sino man, and even po ng mga mananampalataya, ang kanyang kasinungalingan. Because Satan is the father of lies. Siya po ang ama ng kasinungalingan. So, nagkakaroon po siya ng kapangyarihan laban kanino man kapag hindi po alam ng taong yan ang katotohanan ng mga sinasabi ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. In other words, kapag hindi po niya alam kung ano po yung mga pagpapala at biyaya na ibinigay na po ng Diyos sa kanyang nakipag-isa na kay Kristo Jesus. So kapag tayo po naman ay busog na busog at babad na babad sa salita ng Panginoon, wala pong karapatan at wala pong magagawa at wala pong kapangyarihan ng dyablo para ikaw ay kanyang lupigin dahil kayo po ay lamang na lamang dahil hindi po magtatagumpay laban sa atin ang kanyang kasinungalingan. Di ba? Napakaganda pong katotohanan po nito. Kaya po tayo ay patuloy po nag-aaral every week. Meron tayong Bible study online. At ito po ay nagaganap every Tuesdays and Wednesdays via Facebook Live. Dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. At maraming salamat po sa mga kaibigan nating patuloy na nag-share ng ating programa ng saya mas malawak pa at mas marami pa mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya po natin ang nakakaalam ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Now, pag-usapan naman po natin sa ngayon at alamin po natin kung bakit po nararanasan natin sa kasalukuyang panahon ng mga sakit at karamdaman. Ito po ang ilan sa mga kadahilan ng 3 bagay na dapat po natin isaalang-alang na bakit nga ba nararanasan po ng isang kagaya ko at kagaya mo ang mga sakit at karamdaman sa ating panahon sa kasalukuyan. Number 1 reason ay dahil tayo po ay naninirahan pa rin at nandito pa rin sa mundong ito kung saan ay nararanasan po natin yung kanyang bagsak na kalagayan. We live in this fallen world. Ngayon, kailan po naganap po ito? Dahil po sa kasalanan ni Adan. Nararanasan po ang hindi po kagandahan ng buhay sa mundong ito because ito po ay nasa bagsak na kalagayan. Romans chapter 5 verse 12. Ikalawang dahilan, hatid po na ating mga maling pagpapasya. Meron tayong mga pagpapasyang hindi po natin isinasangguni sa Panginoon. Kaya po tayo may mga pagkakataon na nagkakamali. Ngayon, ang atin pong patuloy po na encouragement sa ating mga mananampalataya, every time po you wake up in the morning, I suggest you ask the Lord for wisdom. Ngayon po, ang kaibahan po ng wisdom sa knowledge, marami pong tao sa ngayon, maraming knowledge, based po ito sa kanyang mga nakaalap ng mga informations, nabasa, narinig sa social media. Ito po ay maaari po maghatid sa atin sa pagkakamali at kayabangan. Pero ang wisdom na nagmumula po sa Diyos, ang kaalaman at karunungan, ito po yung pinagsanib na kaalaman at karunungan na nagmumula sa Diyos, kailanman
hindi po tayo mapapahamak at magkakamali. So, ikalawang reason, once again, kaya po tayo napapahamak dahil sa atin po mga maling pagpapasya. Ikatlong dahilan, dahil po ang kalaban, ang dyablo, ay galit na galit po sa ating mga mananampalataya. Kaya marami pagkakataon sa buhay po natin, siya po ay gumagawa ng paraan para tayo po ay kanyang saktan. Pero dahil alam mo ang salita ng Diyos, alam mo ang iyong karapatan bilang nakipag-isa na kay Kristo Jesus, wala pong magagawa ang kanyang kapangyarihan na kasinungalingan. Kasi po, kapag alam natin ang katotohanan, wala po siyang puwang. Wala siyang kalaban-laban. So, amen. So, muli po yung tatlong dahilan. Number one, we still live in this fallen world. Nasa bagsak na kalagayan po ang mundo natin. Ikalawa, dahil sa atin po mga maling pagpapasya. And of course, ang nasa likod po ng mga pamiminsalang ito, mga problema ating nararanasan, may mga pagkakataon ng dyablo dahil galit po ang dyablo sa isang kagaya ko at kagaya mo na mga minamahal na anak ng Diyos. So, ito po yung mga katotohanan at mga ilang kadahilanan kung bakit nararanasan pa rin po natin ang mga hindi kagandahan sa buhay natin sa kasalukuyan. Now, sa panahon po natin sa ngayon, ang mabuting balita naman po na hatid sa atin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na tumutukoy sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Of course, sabi nga po ni Apostol Pablo, this is the gospel in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." Ito po yung madalas kong ipinapaalala po sa ating programa. So kapag pinag-uusapan po natin ng gospel or ebanghelyo, good news. Wala pong bad news sa good news. Tayo po mga mananampalataya, dapat makita po natin na tayo po lubusan ng pinagpala at pinaburan ng Diyos. Samantala, narito naman po at pag-uusapan natin ang ilan po sa mga pinapaniwalaan po ng mga tao sa kasalukuyan. Kabilang na rin po dito ang mga mananampalataya, mga kapwa nating Kristiyano, kung bakit po nating nararanasan ng mga hindi kagandahan sa mundong ito at kung paano po nila itinuturing in general ang sakit at karamdaman. Narito pong ilan sa mga pananaw po ng ilan sa mga kababayan po natin at mga kapatiran natin, mga kapwa natin, mga mananampalataya. Number one, itinuturing po nila na ang sakit at karamdaman bilang disiplina at parusa po sa kanila ng Diyos dahil po sa kanilang mga nagawang kasalanan. So, ibig sabihin, pinagbabayaran po nila yung kanilang mga kasalanang ginawa. At dahil dito, binibigyan sila ng Diyos ng sakit at karamdaman bilang disiplina para sila po'y umayos at umunlad bilang isang mananampalataya at ito rin po at the same time ay parusa bilang kabayaran sa kanilang mga nagawang kasalanan. Now, the question is, ito po ba ay totoo para po sa isang nakipag-isa na kay Kristo? Well, I've got good news for you. Meron po akong mabuting balita. Ito po yung mabuting balita na hatid sa atin ng Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? Once again, sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, it's all about Christ and His crucifixion. So dahil po sa kamatayan, pagkapako po na ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, meron po itong inihatid sa atin na mabuting balita. At ito na po yung mabuting balita na gusto ko pong sabihin po sa inyo. Hindi po totoo na tayo po mga mananampalataya ay ahantong pa at makakaranas pa ng mga parusa at paghatol sa atin ng Diyos. O mabibigat na sabi nila, disiplina sa pamagitan ng mga sakit at karamdaman. Alam niyo po, sa panahon po natin sa ngayon, ang mabuting balita pong hatid sa atin na Ebanghelyo na tumutukoy nga po sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ay wala na pong nakalaang parusa at hatol. Uulitin ko po wala nang nakalaang parusa at hatol sa sino man na nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Sa sino man tumugon na sa paanyaya sa kanya ng Diyos. Sa sino man na isa ng born-again Christian. Ibig sabihin, kayo po ay mga binago na ng inyong tinanggap si Kristo bilang inyong mga Panginoon at sariling tagapagligtas. So wala na pong nakalaan na anumang hatol at parusa sa isang kagaya mo at kagaya ko. Ngayon, meron pong talata na mainam pong binabalik-balikan po natin nang sagan meron tayong matibay na sandigan sa ating mga pinag-uusapan. Romans chapter 8 verse 1 tells us, "Therefore there is now no condemnation, no guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior." Now, sabi po ng talata, therefore there is present tense. Yung now, present tense din. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tayo po bilang mga mananampalataya, we are now in Christ Jesus. Yung pong word na in, it's a preposition
of location. It's a preposition of place. So itinuturo po nito yung salitang in kung nasaan po tayo. Na kay Kristo Jesus. And that's why wala na pong nakalaan na anumang guilty verdict para sa atin or punishment or judgment because we are now in Christ and this is now our geographical location. Kaya po, mainam po natin pinangahawakan ito because dahil po may talata tayong binabasa, meron tayong pangahawakan. Dahil ang lahat po na ating mga kasalanan, doon sa krus ng Kalbaryo ay inangkin na pong lahat sa katawan na ating Panginoong Hesukristo. Amen. 2 Corinthians 5 verse 21 tells us, "For God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him." Amen. Nandun na naman po yung in Him, the preposition of location. We are now in Christ. And that's why today, as a believer, as a child of God, we are the righteousness of God in Christ. Kaya po mababasa nyo sa bagong kasunduan, sa bagong tipan, lagi po ang posisyon natin in Christ, in Him, in the Beloved. Ito po yung nag-ugnay sa atin sa mga pagpapala at lubusang biyaya dahil tayo po ay na kay Kristo Jesus. Kaya po wala na pong nakalaan na anumang hatol o parusa para sa mga nakipag-isa na kay Kristo para sa iyo at para sa akin. So ang Panginoong Jesus po, sa krus ng Kalbaryo, siya po ay naging pampalubag loob. Amen. Na-pacify po niya ang matinding galit at puot ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. 1 John 4 verse 10 tells us, "In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." Now, this word propitiation, it's a big word. It means pampalubag loob. Ang Panginoong Jesus po sa krus, siya po ay naging pampalubag loob sa puot at galit ng Diyos. Na sana po ito ay ibubuntun niya para sa atin. Dahil tayo po'y karapat-dapat na pagbuntunan ng galit at puot ng Diyos. Pero dahil mahal po ng Diyos ang mundo, ang sanlibutan, ang lahat ng tao, minarapat po niya na ibunton ang kanyang galit. At ang ating Panginoong Hesukristo po, inangkin niya po ito lahat sa kanyang katawan. At siya po ay nagsilbing propitiation or pampalubag loob sa galit at puot ng Diyos na sana'y para sa atin. Dapat para sa atin po yun. But praise God, inangkin po lahat ito na ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. And that's why He said in John 19:30, "It is finished." Naganap na. Ang alin? Wala na po tayong dapat pang alalahanin pa dahil lahat po ng puot at galit ng Diyos ay ibinuntun na mismo ng Diyos, ibinilang na po ng Diyos sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo once and for all. And that's why today, wala na pong dahilan na ikaw ay lumayo pa sa Diyos. Sabi pa ng 2 Corinthians 5 verse 19, "That is that God was in Christ reconciling the world to Himself." Take note, God is now reconciling Himself to you. Kasi wala na pong problema ang Diyos sa iyo. Wala na pong issue ang kasalanan. Lahat po nating kasalanan were dealt on the cross because of what Christ has done. So si Jesus po yung bida rito. Kaya po, sabi ng talata, "That is that God was in Christ reconciling the world to Himself." Now, ito pa pong maganda. Balita, ayon po sa talatang ito. Tuloy po natin ang pagbasa. "Not counting people's sins against them, but canceling them." So, hindi na po ibibilang sa atin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Bakit po niya ibibilang? Ibinuntun na nga po at ibinilang na sa katawan ng ating Panginoon. Wala na siyang ibibilang, said na eh. Said na po lahat. Kasi sapat na po ang ating Panginoon bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Tuloy po natin ang pagbasa. "And God has committed to us the message of reconciliation, and that is restoration to favor with God." So wala na pong hatol at parusa na nakalaan sa sino mang nakipag-isa na kay Kristo Jesus because once and for all, lahat po ng galit at puot ng Diyos ay inangkin na po ng ating Panginoon Hesukristo sa kanyang katawan. Jesus on the cross became sin magnet. Lahat po ng kasalanan. Para bang siya yung magnet, lahat ng kasalanan na buntun po sa kanya ng Diyos. At ito po ay maluwalhati po niyang isinakatuparan and that's why He cried out in John 19:30, "It is finished." So hindi po pwede na ituring po ng isang mananampalataya na ang sakit at karamdaman ay disiplina at parusa ng Diyos laban sa iyo. Kasi po wala na po siyang pwedeng ibunton na mga kasalanan laban sa iyo. Dahil lahat po na ating mga kasalanan ay ibinuntun na po, ibinilang na sa katawan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo.
Ngayon, gusto ko lamang pong linawin, may mga pagkakataon na tayo po ay dumadaan sa ating mga karamdaman at sakit. Hindi po ito bunga ng hatol at parusa ng Diyos. Ito po ay may mga pagkakataon, consequences na ating mga maling gawain. Let me give you an example. Halimbawa, kayo po ay pawisan. Tumalikod po kayo sa electric fan. At hindi po magte-take effect dito yung sinasabi mong, no weapon that is formed against me shall prosper. Kahit po anong sabihin yung mga deklarasyon, samantala gumagawa po kayo na hindi ayon po sa tama, talagang magkakasakit po kayo, magkakaroon po kayo ng pulmonya, uubuhin po kayo. So, ang tawag po dito, hindi po ito hatol at parusa ng Diyos. Ito po ay consequence ng inyong mga maling pagpapasya. At alam naman po natin, mali po yun. Hindi po kayo dapat talaga tumatalikod sa electric fan. Kahit nga po humarap kapag kayo po'y pawis na pawis. So, kung meron po mga pagkakataon na kayo po'y naubo o nagkaroon ng pulmonya, dahil po sa inyong mga ginawang ganitong mga maling pagpapasya, hindi po ito hatol at parusa ng Diyos. Ito po ay consequence ng inyong mga maling desisyon at pagpapasya. Gusto ko lamang pong linawin. Kasi nga po, wala na pong hatol at parusa sa sino man nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Samantala, meron din po naniniwala na ang mga sakit at karamdaman ay ginagamit daw po ng Diyos bilang kanyang pamamaraan o pamamagitan para lumapit po sa kanya ang mga tao. Now, if this is true, tila naubusan na po at wala na pong pamamaraan ng Diyos na mabubuti at tila siya po ay desperado na. At muli nga po, gaya na sinabi ko kanina, tila naubusan na po ba siya ng mabubuting paraan para mapalapit sa kanya ang mga tao? Kaya po gumagamit na siya ng mga masasamang bagay? Well, mga kapatid, gusto naman po linawin, ang sakit po at karamdaman, hindi po ito mabubuting bagay. At hindi po ito mabubuting karanasan sa buhay natin. Kasi meron po mga kapatiran, may mga mananampalataya, pilit po nilang sinasabing, hindi. Sickness is a blessing in disguise. Sabi pa nga ng iba, sickness is a blessing in disguise. Hindi po pwede. Now, let me give you an example or illustration. Halimbawa po, meron pong kumakatok po sa inyong mga bahay. Shopee or Lazada. Sabi sa inyo, knock, Shopee, Lazada, meron po akong delivery po sa inyo. And then sumagot kayo, ano po yung delivery na yan? Galing po sa Diyos, sabi ng delivery boy. Ano po iyan? Sabi mo, ito po ay sakit, cancer, or whatever, na anong mang karamdaman. Question, be honest, tatanggapin niyo po ba iyon bilang regalo? Maituturing niyo po bang regalo ito sa iyo ng Diyos? At gagamitin niyang pamamagitan ito para ikaw ay mapalapit sa Kanya? Now, pipirmahan niyo po ba yan at tatanggapin niyo? At bubuksan niyo po ba yun? Well, to be honest, hindi niyo tatanggapin yun at hindi niyo pipirmahan because I believe at the back of your minds, naniniwala po kayo na hindi po mabuti ang karamdaman. So magkaisa po tayo dito, hindi po talaga mabuti ang anumang sakit at karamdaman. So kung gagamitin po ito ng Diyos para mapalapit ka sa Kanya, gaya po na sinabi ko kanina, tila desperado na po ang Diyos at tila naubusan na po ba siya ng mabubuting pamamaraan para gamitin sa iyo at mapalapit ka sa Kanya? At tila naubusan na po siya ng mabubuting bagay kaya ginagamit na po niya ang sakit at karamdaman para lumapit ka sa Kanya? Hindi po pwedeng gamitin ng Diyos ang sakit at karamdaman para po lumapit sa Kanya ang mga tao. Una, sapat na po ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo para mapalapit po ang mga tao sa Kanya. Sapat na po iyon. Kasi kung hindi po sapat ito at gagamitin po niya ang anumang sakit at karamdaman para ikaw ay lumapit sa Kanya, pwedeng sinabi niya, Diyos ko, ako mukhang hindi sapat yung kamatayan ng aking anak doon sa krus ng Kalbaryo. Mag-isip nga ako na iba pang paraan. Wala na akong mabuting paraan na naiisip po sige, bigyan ko na lang kaya ng sakit at karamdaman ng mga tao. Sa tingin nyo, ganun po ba kadesperado ang Diyos? Hindi po. Sapat na po ang kamatayan ng kanyang bugtong na anak sa krus upang ikaw ay mapalapit po sa Kanya. Take note of these passages, John 3:16 until 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Sundan pa po natin, verse 17 this time. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Hindi po niya inilaan ang kanyang bugtong na anak para kondenahin po ang mundo. Condemn na po ang mundo. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas because God is in the business of restoration. God is in the business of salvation. Amen? Hindi po ibibigay ng Diyos ang anumang sakit at karamdaman para kayo po'y mapalapit sa Kanya. And of course, isa pa pong rason, wala pong sakit at karamdaman ng Diyos, kaya paano niya
ibibigay ang mga bagay na wala po siya? Paano kanya bibigyan ng sakit at karamdaman kung wala po nito ang Diyos? John 10 verse 10, "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy." Ito po yung job description ni Satan. Now, yung second part po ng John 10 verse 10, napakaganda po nito. Sabi mismo ni Jesus, "I have come that they may have life." Yung pong word na life dito is Zoe in Greek, which means eternal life, the God kind of life, the rich, abundant, divine nature of God, God's fullness of love, joy, power, and ability, and that they may have it more abundantly. Wow! So ito po ang pakay ng Diyos kung bakit po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. God is not in the business of taking lives, mga kapatid. Kasi po pangkaraniwan, kapag meron po mga lamay, ginagamit po natin yung Job chapter 1 verse 21. Marami po mga kapastoran ginagamit po ito. Ang Diyos na nagbigay at siya rin ang babawi. Wala po sa ganong ministeryo ang Diyos na bigay-bawi. Ang gumagawa po nun, tayo. Ang tao po, dahil po sa kakulangan po na ating kabutihan, syempre tayo po yung mga tao, limitado, hindi po tayo kagaya ng Diyos. Maari po tayong magbigay at magbawi. Pero ang Diyos po, He is not in the ministry of taking lives, but providing life. At yung buhay po niya ibinibigay sa atin, not just bios, but Zoe. It's the God kind of life. Isipin nyo, you have the God kind of life. Hindi po siya nadedespera, hindi po siya nagkakasakit. Ganon din po tayo because the Holy Spirit indwelling us. Isipin po natin, ito yung mabuting balita, ang banal na spirito. Ang siya mismong naninirahan sa iyong born-again spirit. Amen. So mga kapatid, magkaroon po tayo ng pagpalit ng isipan, metanoia. God is not in the ministry of taking lives. Kasi po ang paniniwala ng marami nga po mga pastor, at dahil po ito po ipinipreach sa maraming pastor, pinapaniwalaan na rin po ng mga members nila na ang Diyos po ang nagbigay ng buhay. Siya rin po ang babawi. No. Because ang Diyos po, it's in the ministry of giving life. Sabi po ng Hebrews 6:14, "Blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply you." Kapag ang Diyos po ay nagbigay, siya po ay bigay, hindi po siya bumabawi. Ito po ay salungat sa ating mga kasanayan na kapag ang Diyos po nagbigay ng buhay, siya rin ang babawi. Hindi po. Wala pong ganong ministeryo ang Diyos. Dahil tayo po, binigyan niya ng buhay as a believer, as a child of God, sabi po ng Romans chapter 5 verse 17, we reign in life. Kagaya po ni Apostol Pablo. Siya po ang nasunod bilang naghahari sa buhay dahil kay Kristo Jesus, alam po niya kung kailan niya gustong umuwi sa Panginoon. Ganon din po tayo. And that's the good news, mga kapatid. I believe marami po medyo tataas ang kilay dito, pero this is the truth. Hindi po bumabawi ng buhay ang Diyos. So muli po, wala pong sakit at karamdaman ng Diyos. So paano po siya magbibigay ng mga bagay na wala po siya? So hindi pwedeng paniwalaan mo, hindi pwedeng ituring na galing sa Diyos ang iyong sakit at karamdaman. Because God is in the ministry of giving life. Yung sakit po at karamdaman, pwede po itong humantong sa kamatayan. So hindi po ito definitely galing sa Diyos. At ito po ay mariin din na pinapatotohanan ng James chapter 1 verse 17, dahil pawang mabubuti, bagay lamang at pawang sakdal na mga bagay lamang ang mga nagmumula sa ating mapagmahal na Ama sa langit. James chapter 1 verse 17 tells us, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. So malinaw na malinaw po ito. Kaya po, lahat po ng mga bagay na hindi mabubuti, hindi po galing sa Diyos yan. Na huwag niyo pong tatanggapin. Gaya po na aking illustration kanina, hindi ba, kapag may kumatok po sa inyo mga pintuan, Lazada, Shopee, then sabi nila, galing sa Diyos, cancer, sakit, at tanggapin niyo po ba yon? Hindi mo tatanggapin yun kasi alam mo hindi mabuti yon at hindi naman talaga masarap sa katawan yun. So hindi po nagmumula sa Diyos ang mga bagay nito dahil pawang mabubuting bagay at pawang mga sakdal na bagay lamang po ang nagmumula sa Diyos. James chapter 1 verse 17 once again tells us every good gift, take note and every perfect gift comes from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Hindi po siya nagbabago ng isip. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ganon din po siya noon at mananatili po siya at hindi siya nagbabago hanggang sa panahon natin sa ngayon, hanggang sa hinaharap at magpasawalang hanggan. Now, ang katotohanan na paano natin dapat itinuturing ang sakit at karamdaman. Kagaya po ng sinabi ko kanina, kung paano po ito tinuturing ng Diyos, dapat
Ganon din po natin itinuturing bilang mga mananampalataya dahil tayo po yung mga anak ng Diyos. So paano po itinuturing ng Diyos ang mga sakit at karamdaman? Ano po yung kanyang pagkilala sa mga bagay na ito? Una, pinag-usapan natin kanina, hindi po ito mabuti. Now, kung ito po hindi mabuti, hindi po ito pwedeng manahan sa kaharian ng Diyos. Wala pong sakit sa langit. So paano po niya tinitingnan ang bawat sakit at karamdaman? Ang katotohanan, this is good news. Alam niyo po ba kung paano pong galit ang Diyos sa kasalanan? Naniniwala po ba kayo galit ang Diyos sa kasalanan? Amen? Ganon din po siya. Sobrang galit at kinamumuhian ang bawat sakit at karamdaman. Ngayon, bakit po natin pinag-uusapan ito at bakit ko po nasabi po ito? Because ang katotohanan, sa krus ng Kalbaryo, ito po ay hindi po alam ng karamihang mga mananampalataya. Kapag tinatanong po natin ng mga mananampalataya, bakit inilaan ng Diyos ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo? Pangkaraniwan na alam po natin dahil para sa ating mga kasalanan. Pero maraming mananampalataya sa ngayon, hindi po nila alam na hindi lamang po kasalanan yung kanyang pinagdusahan. Yung ating kasalanan, by the way, yung ating kasalanan, ang pinagdusahan po na ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Of course, hindi po siya deserving sa ating mga kasalanan, pero ito po yung kanyang inangkin. Kasama po dito yung ating mga sakit at karamdaman. Now, it goes to show, ito po ibinunton ng Diyos sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo ang lahat ng ating sakit at karamdaman dahil kung gaano po siya namumuhi at galit sa kasalanan, sa ating mga kasalanan, kaya nga po niya ito nilagay sa katawan ng ating Panginoong Hesus para doon po parusahan at hatulan. Ganon din po yung kanyang pagkasuklam, galit at pagkamuhi sa ating sakit at karamdaman because hindi lamang po ang ating mga kasalanan ang inilagay ng Diyos sa katawan ng ating Panginoon. Kasama po ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Plus of course, ang sumpa ng kautusan, kahirapan, lahat po ng mga hindi mabubuting bagay. Ang tawag po dito ay divine exchange. Kung saan doon po sa krus ng Kalbaryo, inangkin po na ating Panginoon Hesukristo ang lahat ng hindi mabubuting bagay. Of course, kasalanan, sakit at karamdaman, sumpa ng kautusan, kahihiyan, at kahirapan ng buhay, which of course He did not deserve. So that today, we might receive all the good things in life such as blessings and favors po na mula sa Diyos. Of course, which we do not deserve. Ang tawag po dito ay biyaya, undeserved, unearned and unmerited favor. Now, ito po ay napakaganda pong atin pong inaalam gaya po ng pinapaalala po sa atin na Isaiah chapter 53 verses 4 to 5. And by the way, it's a messianic prophecy kung saan tinutukoy po dito yung paparating na Messiah, kung ano po yung kanyang gagawin bilang mabuting kapahayagan, bilang mabuting balita para po sa sino mang mananampalataya po sa kanya. Isaiah 53 verses 4 until 5, basahin po natin. Surely He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. Verse 5, but He was wounded for our transgressions. He was bruised or crushed for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by Jesus' stripes we are healed. So ang tinutukoy po dito na He, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Now once again, Isaiah 53 is a messianic prophecy kung saan nga po ay ito po ay pinapatungkulan, hula sa isang tagapagligtas na paparating para po sa katubusan na at kaligtasan ng bawat isang mananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo. So, at the cross, Jesus, our Lord, fully paid for our healing. Kaya po kasama po dito yung ating physical healing. Kasi doon po sa krus ng Kalbaryo, siya po ay naging hinatulan po siya ng Diyos. Kasama po na ating mga sakit at karamdaman. Ibinuntun po ito lahat ng Diyos bilang parusa na dapat sanay para sa atin. Pero ito po ay inangkin po ng buong puso na ating Panginoon sa krus ng sa gayon. Hindi na po tayo ang magdusa, hindi na tayo masaktan, siya na lamang po. At ito po ay hinusgahan, pinarusahan at hinatulan po once and for all ng Diyos doon sa krus para makamit po natin ang lubusang kagalingan at kalusugan ng ating mga katawan. Amen. Now, gusto ko pong bigyan po ninyo ng pansin yung Isaiah 53 verse 4 this time. Bilang patunay na ang tinutukoy po dito ng talatang ito ay umuugnay po sa physical healing. Basahin po natin once again Isaiah 53 verse 4. Surely, He has borne our griefs. The word po dito na griefs in Hebrew, it's koli, which means diseases. So mga kapatid, malinaw na, no? It's about physical
illnesses, diseases po ito. And carried our sorrows. Yung pong word dito na sorrows, in Hebrew, it's makov, which means pains. Amen. So it speaks of physical healing talaga. Now, this verse speaks of physical healing and is also proven in Matthew 8 verse 17, na kung saan ay kinuot po ng ng talata ito, yung Isaiah 53 verse 4. Basahin po natin Matthew 8:16 until 17. When evening had come, they brought to Jesus many who were demon-possessed, and Jesus cast out the spirits with a word and healed all who were sick. Verse 17, ito na po yung kinote po dito, yung Isaiah 53 verse 4. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, He Himself took our infirmities and bore our sicknesses. So dito po sa mga talatang ito, ay isinasakatuparan po na ating Panginoon Hesukristo kung saan ay inangkin po ng mga taong kanyang pinagaling ang lubusang physical healing. Dahil po sa krus ng Kalbaryo, sa mga pagkakataon ito, darating po ang panahon kung saan aangkinin po niya lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Kasama po dyan ng COVID-19, cancer, kahit po anuman pong variant po ng inyong mga karamdaman ng COVID-19, lambda man yan, Delta, ito pong lahat ay inangkin po na ating Panginoong Hesukristo para maparusahan sa kanyang katawan, pagdusahan po niya, at hatulan ng Diyos sa kanyang katawan once and for all. Bakit? Para po makamit po natin ang lubusang kagalingan at kalusugan ng ating katawan. And that's why this is the gospel. It's all about Christ and His redemptive work on the cross. Kasama po dito ang ating kalusugan. Amen. Amen and amen. So isa pa pong verse, 1 Peter chapter 2, verse 24. Who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Now, ganun din po, inangkin po niya ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Dahil galit po ang Diyos sa kasalanan. And at the same time, kung gaano po siya kasusuklam, kinamumuhian po niya ang kasalanan, kung bakit po niya inilagay ang ating mga sakit at karamdaman, kasi galit din po siya sa mga iyon. So, dapat po ilagay natin to sa ating mga isipan. Hindi lang pala namumuhi ang Diyos sa kasalanan, because kinasusuklaman din po niya at galit din po siya at kinamumuhian po niya ang anumang sakit at karamdaman. Kaya hindi po niya pwedeng ibigay po sa inyo o gamitin niya laban sa inyo ang mga sakit at karamdaman, dahil pwede ba niyang gamitin ito laban sa inyo kung saan ay pinarusahan na po ang lahat ng ito sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, kung ito po ay gagamitin niya, it doesn't make sense. Kasi once and for all, winasak na po ng Panginoon, hinusgahan na, hinatulan na ng Diyos sa katawan ng kanyang bugtong na anak, lahat po ng ating sakit at karamdaman. Bakit? Because once again, kung gaano po siya namumuhi, kung gaano po siya galit, at kung gaano po niya kinasusuklaman ng kasalanan, kaya nga po ito inilagay sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po niya nilagay ang ating sakit at karamdaman sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo, dahil ganun din po siya namumuhi at nasusuklam sa mga sakit at karamdaman. Amen. Kaya hindi po maaring gamitin ng Diyos ang sakit at karamdaman sa sino man para turuan, disiplinahin, at palakasin po ang kanyang pananampalataya na pangkaraniwan. Ito po yung maling paniniwala na marami po sa ating mga kapatiran, dahil sinasabi po nila na hindi, biyaya pa rin ang karamdaman. Kailan po naging biyaya ang karamdaman? Pag sinabi natin biyaya, ito po yung unearned favor, undeserved favor, unmerited favor. Hindi po pwedeng maging biyaya ang karamdaman. Or sinasabi po ng iba ay ito ay para tayo ay turuan, disiplinahin, pagyamanin ating mga karakter at mapagyaman ating pananampalataya. Hindi po totoo yun. Marahil po pwedeng gamitin ito ng Diyos kung nasa sa iyo na, pero hindi po ito ang Diyos ang nasa likod. Kasi po ang pamamagitan lamang po ng Diyos para tayo po lumago sa ating pananampalataya ay ang sinasabi po ng Romans 10 verse 17. Basahin ko po sa inyo. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So lumalakas po ang ating pananampalataya, hindi po sa mga samot-saring mga sakit at karamdaman na ayon po sa mga ibang mga tagapagturo na inilaan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos, hindi po. Lumalakas po ang ating pananampalataya, or I should say, lumalago at napapagyaman ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig ng mayaman at nananaganang kapahayagan ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. So, bakit nga po kaya galit po ang Diyos sa sakit at karamdaman? At dalangin ko po na maging matibay po sa atin at talagang ito po dapat
ang pagturing din natin sa sakit at karamdaman. Kung paano po itinuturing ng Diyos ang sakit at karamdaman, dapat ganoon din po natin itinuturing ang sakit at karamdaman na siya po ay galit dito. Kinamumuhian din po niya ang sakit at karamdaman at gayon din po, kinasusuklaman niya gaya ng kasalanan. Kaya nga po, inilagay ng Diyos ang ating mga sakit at karamdaman sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo dahil kung gaano po siya namumuhi at nasusuklam sa kasalanan, gayon din po ang ginawa niya sa ating mga sakit at karamdaman para once and for all, doon na po sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, hatulan at wasakin ang anumang sakit at karamdaman na meron po na nakalaan ng dyablo para po sa pabagsakin ng sino man. Pero hindi po ito ang kalooban talaga ng Diyos. Na tayo po ay bigyan ng sakit at karamdaman, turuan, gamitin po para sa ating pagdidisiplina at lumago ang ating pananampalataya. Gaya po ng sinabi ko kanina, ang tanging pamamagitan po ng Diyos para tayo po lumago sa ating pananampalataya ay ang pakikinig at pakikinig ng salita na ating Panginoong Hesukristo na pinapatotohanan po sa atin ng Romans chapter 10 verse 17. At ngayon po, patotohanan natin, bakit nga kaya galit po ang Diyos sa sakit at karamdaman? Now, gusto ko po kayong dalhin sa isang katotohanan kung saan I believe meron po kayong mga kaibigan, mga kamag-anakan at mga mahal sa buhay na dumaraan po sa masidhing kalungkutan ng kanilang buhay dahil sila po ay nasa banig ng karamdaman, meron po silang sakit na pinagdurusahan sa ngayon. And I'm so sure, hindi po ba, nagbibigay po ito ng kalungkutan sa atin. At yung sakit na pinagdaraanan po ng ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, especially na ating mga anak, nagagalit tayo sa sakit na yon. Diba tayo mga magulang minsan meron tayong mga iniisip na I believe this is self-righteousness. Minsan sinasabi natin sa Diyos, maling panalangin po ito eh. This is self-righteousness. Panginoon, yung sakit ng anak ko, ilipat mo na lang sa akin. Hindi po gagawin ng Diyos yun. Una sa lahat, hindi po ang Diyos ang nagbigay ng sakit. At kung inaangkin mo yun, hindi rin po kalooban ng Diyos yun kasi ayaw po niya tayo po yung nagdurusa. Ang sakit po yung nagbibigay sa atin ng discomfort. Kaya nga po siya, this is. Dinenegate po niya yung is ng ating buhay. Kaya po yung word na this is a negation. Kaya siya tinatawag na this is. Gusto po niya ang buhay natin ng punong-puno ng is. Pero kapag tayo po meron po mga disease, nagkakaroon po tayo ng this is. Nawawalan po yung is ng ating buhay. Hindi po ito kalooban ng Diyos para sa atin. So, minsan sinasabi natin sa ating mga panalangin, Lord, ilipat mo na lang sa akin yung sakit ng aking anak. Mga kapatid, this is self-righteousness. Huwag niyo pong ginagawa yan. Ayaw po ng Diyos yan. Bakit po natin minsan nasasambit po ito sa Diyos bilang panalangin? Because mahal na mahal natin yung ating mga anak. Mahal na mahal po natin ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, mga kapamilya. Kung gaano po natin minamahal yung ating mga anak na may sakit, yun din po yung level ng ating pagkamuhi at pagkasuklam dun sa karamdaman na tinataglay niya. So ganito rin po ang Diyos. In the same way, Jesus hates sicknesses and infirmities and diseases because, in bottom line, He loves you and me. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Matthew chapter 4 verses 23 to 24. Basahin ko lang po ito bilang patunay na lahat po ng nilapitan na ating Panginoon at lahat po ng taong lumapit sa Kanya, hindi po niya tinanggihan para bigyan po ng kagalingan. Lahat po sila ay gumaling. Matthew 4:23 until 24. And Jesus went about Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Then verse 24, His fame went throughout all Syria, and then brought to Him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics and paralytics, and He healed them. Now, take note, Jesus healed them all. Wala pong lumapit sa Panginoon na nabigo, at wala rin po siyang nilapitan at lumapit sa Kanya na tinanggihan po niya. This is good news, mga kapatid. So, ibig sabihin, since nasusuklan po siya sa sakit, nagagalit siya, kinamumuhian po niya ang sakit, hindi po ito kalooban ng Diyos para sa iyo. Kung kayo po ay nasa banig ng karamdaman, hindi po ito, una sa lahat, hindi po ito kinagagalak ng Diyos. Hindi po niya kinasisiyahan anumang sakit at karamdaman dahil itinuturing po niya ito na kalaban ang sakit. Kasi maaari po ito maghatid sa isang tao sa karamdaman, ang kamatayan po ay kalaban ng Diyos. Amen. So take note, Jesus healed them all. Wala po account sa Bible na tinanggihan po ang ating Panginoon. Lahat po na lumapit sa Kanya at Kanyang nilapitan ay Kanyang pinagaling. Naalala niyo po ba yung taong may ketong in Matthew chapter 8 verses 1, 2, and 3? Kung saan ay ang Kanya pong pakiusap sa Panginoon in verse 2b. Sabi niya in Matthew chapter 8
Basahin po natin sa ikalawang bahagi po ng verse 2. Lord, if you are willing, you can make me clean. So dito po sa talatang ito, wala pong kaduda-duda yung Miketong na ito na hindi po siya nagdududa that Jesus is able to cleanse him from his lepers, di ba? Hindi po siya nagdududa na kayang-kaya po ito ni Jesus. Dahil naniniwala po siya na siya po ay Panginoon. Pero meron po siyang pag-aagam-agam at pagdududa kung ito po ay gusto or willing ba ang ating Panginoong Hesukristo. Naalala ko lang po na ganito rin po ang kalagayan po ng marami po sa atin, even po ang mga mananampalataya. Pag usapin na po ng karamdaman at sakit, ang panalangin po ng mga kapatiran natin, Lord, if you are willing. Ngayon, pag tinatanong, kinukumusta po natin ang ating mga kaibigan may sakit. Pero po ako mga ganitong natatanong, kumusta ka na? If God willing, ako gagaling na next week or bukas. Kapatid, kalooban po ng Diyos sa ikaw ay gumaling. Now, kagaya po natin ang taong ito na may ketong in Matthew 8 verses 1, 2, and 3. Wala pong kaduda-duda na siya po ay naniniwala sa Diyos na siya po ay kayang-kayang pagalingin ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo. Pero siya po ay nag-aalinlangan kung gusto ba ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya po natin. Wala tayong duda dahil naniniwala tayo na ang Diyos po ay makapangyarihan. But the question is, naniniwala po ba tayo na hindi lamang po able si Jesus but He is also willing? So ganito rin po yung iniisip po ng lalaking ito sa Matthew chapter 8 verse 2. Now, dito po ay mababasa natin in Matthew 8, sabi niya dito ang problema nga ay may duda siya kung willing po ang ating Panginoon. Pero in verse 3, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon. Basahin po natin Matthew chapter 8 verse 3 this time. Then Jesus put out his hand and touched him. May ketong po yung taong ito. Pero ang ginawa po ng Panginoon, ipinagbabawal po ito sa kautusan ni Moses ang hawakan po ng isang malinis, ang isang madumi. Dahil sa kautusan po ni Moses, ang lahat po ng mga malinis na humawak sa madumi, yung mga malilinis po ay nagiging marumi. Pero dito po ay binangga po ito ng ating Panginoong Jesus dahil hinawakan po niya yung lalaki. For the longest time, wala pong humahawak sa may ketong na ito because mahahawa po lahat ng malinis. Pero ito po yung unang ginawa na ating Panginoon. Bakit? Kasi po nararamdaman po niya ang nararanasan ng taong ito at siya po ay punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal. Una po niyang ipinadama sa kanya na ako ay nagmamalasakit sa iyo. Kung wala pang humahawak sa iyo, ako yung unang ahawak at hihipo sa iyong katawan. So Jesus put out his hand and touched him. Wow! Saying, sinabayan niya po dito, sabi niya, I am willing, then be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. So mapapasin po natin na hindi lamang po kayang-kaya pala ng Panginoon, kundi gustong-gusto pa. He's not just able, He's also willing to make you clean. So ano man po inyong kalagayan sa panahon ito mga kapatid, maganda po na magkaroon tayo ng pagbabago ng isipan. Tanggalin na po natin ang ating agam-agam. Of course, God is able because believing na siya po ay makapangyarihan. Wala na pong question dito, mga tao Lahat halos ng tao, pag tinanong mo, sa tingin mo kaya kang pagalingin ng Diyos ang karamdaman mo? Oo naman, Diyos siya Pero ang tanong, willing ba siya? Doon na po nagkakaroon ng agam-agam ang puso ng mga tao. Kasama po dito maraming Kristiyano. But the truth is, mula po sa mga pangyayaring ito, sabi ni Jesus, I am willing, be cleansed. So kapatid, if you're asking Jesus, if He is willing to make you clean, or if He is willing for you to be healed, sabi ni Jesus, I am willing, be healed. So angkinin po natin ito. Huwag na po nating pagdudahan dahil ito po ang puso ng Diyos para sa atin. So bilang pagtatapos ay magkaroon na po tayo na ating pagbabalik tuon at tugon sa ating katanungan kanina. Nang sa gayon magkaroon na po tayo na ating tamang solution. So once again, ito po yung ating katanungan kanina. Paano ba natin dapat itinuturing ang mga sakit at karamdaman na ating nararanasan? Paano nga ba dapat? Bilang mga mananampalataya, wag po nating ituring ang bawat sakit at karamdaman na ito po ay parusa at disiplina sa atin ng Diyos. Kasi pag ito po ay tinitignan natin na parusa at disiplina sa atin ng Diyos, tatanggapin mo yan Kaya marami po mga tao sa ngayon, nagpipray sila sa Panginoon, Lord, please, tanggalin niyo po ito sa akin. As if ang Diyos ang nagbigay po ng sakit at karamdaman. Lord, please, nagmamakaawa ka. Kaya po mali po yung ating panalangin. Kasi po mali po yung ating paniniwala. Naakala po natin, ang sakit at karamdaman ay pamamagitan po ng Diyos para ikaw ay kanyang disiplinahin, turuan o parusahan. Hindi po ito totoo. Now, meron din pong naniniwala na ginagamit po ng Diyos ang sakit para sila po ay mapalapit sa Kanya. Hindi po desperado ang Diyos.
Hindi po nauubusan ng pamamaraan ng Diyos para humantong po siya sa paggamit ng mga masasamang bagay para ikaw ay mapalapit sa Kanya. Sapat na po ang krus para kayo po ay mapalapit sa Kanya at maniwala kung gaano po kayo kamahal ng Diyos dahil minarapat po ng Diyos na pagdusahan po ng Kanyang buktong na anak. Hindi lamang po ang ating mga kasalanan doon sa krus ay Kanya pong pagbayaran, kundi po lahat ng ating mga sakit at karamdaman na kinamumuhian at kinasusuklaman ng Diyos ay ibinuntun po ng ating mapagmahal na Ama doon sa katawan ng Kanyang buktong na anak. Bakit? Kasi nga po kinasusuklaman niya at ayaw niya po itong maranasan natin bilang Kanyang mga minamahal na anak. So kung ito po yung ating pagturing sa mga sakit at karamdaman, hindi po natin ito tatanggapin. At kung inyo pong mapapansin, mag-iiba rin po inyong pamamaraan ng pananalangin. Hindi na po tayo magpipray, nagmamakaawa sa Diyos. Oh God, please, tanggalin niyo po sa akin yung karamdamang ito. Kasi po, pag ganyan po yun yung panalangin, as if ang Diyos po ang nagbigay sa inyo ng karamdaman. Gaya po ng sinasabi natin kanina, na hindi po pwedeng magmula sa Diyos ang mga bagay na masasama dahil pawang mabubuti, bagay lamang at mga sakdal na bagay lamang po ang nagmumula sa ating Ama sa Langit, ang ating mabuti at mapagmahal na Diyos Ama sa Langit. James chapter 1 verse 17. So, paano po natin dapat ituring? Kung paano po minamasdan, itinuturing po ng Diyos ang sakit at karamdaman, dapat ganoon din po natin ituring ang mga ito. Ang mga sakit at karamdaman, mga kapatid, sa mata ng Diyos, ito po ay Kanyang kinasusuklaman, kinamumuhian at galit na galit po siya dito. And that's why, muli po, gaya ng kasalanan, ibinuntun po ng Diyos ang ating mga kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Jesus dahil galit po siya doon sa kasalanan. Kinamumuhian po niya ang kasalanan because siya po ay banal. Gayon din po ang anumang sakit at karamdaman. Kung bakit po niya ito ibinuntun sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kinamumuhian at kinasusuklaman po niya ang mga sakit at karamdaman. So dahil po dito, magkaroon tayo ng metanoia. So ibig sabihin, kung paano po itinuturing po ito ng Diyos, kung paano po ito minamasdan ng Diyos sa Kanyang mga mata, ang bawat sakit at karamdaman, Kanya po itong kinasusuklaman at kinamumuhian, ganun din po tayo dapat bilang mga mananampalataya. At yung mga bagay na ating kinamumuhian at kinasusuklaman, hindi po natin tinatanggap, hindi po ba? Kaya po wag niyong tatanggapin ang mga sakit at karamdaman. So ano po yung dapat kong gawin, Pastor? Ito po yung ating solution. As a child of God, you have to confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Why? Because every time you confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus, sinasabi mo, buhay si Kristo. At siya ay nabuhay mula sa mga patay. And that is, your faith is not futile. May kabuluhan. Because you are no longer in your sins. Now, still, confess, I am the healed of God. Dahil naniniwala po kayo once and for all, hindi lamang po ang inyong mga kasalanan ang dinil po ng Diyos sa katawan ng ating Panginoon Hesukristo, kasama po yung ating mga sakit at karamdaman. Ano man pong karamdaman yan na nagpapahirap po sa inyo. Confess, I am the healed of God. And by doing so, you are giving so much praises and worship sa Diyos. Pinapahalagan po natin yung kanyang mga kamanghamanghang ginawa sa pamagitan po ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. So kung paano po nagagalit ng Diyos, anumang sakit at karamdaman, ganun din po natin ituring ang sakit at karamdaman. Magalit po tayo. Kamuhian po natin. At kapag kinamumuhian po natin, kinasusuklaman po ang mga ito, hindi mo tinatanggap. Kasi naniniwala po kayo, hindi rin po ito tatanggapin ng Diyos dahil wala pong sakit at karamdaman ang Diyos sa langit. So bilang anak ng Diyos, kung ano po yung kanyang paniniwala, angkinin din po natin. Ito po yung maging buhay sa ating isipan. Nang sa gayon, angkinin po natin ito. Confess, I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the healed of God. Believing na hindi lamang po ang ating mga kasalanan ang kinamumuhian ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. And that's why ito po ay ibinuntun niya, ibinilang niya sa katawan ng ating Panginoon. By confessing, I am the healed of God, sinasabi mo rin at nakikiisa ka sa Diyos na naniniwala ka kung paano siya nasusuklam at namumuhi sa sakit at karamdaman, gayon din po kayo. Dahil po sinasabi mo, I am the healed of God. Wala nang sakit at karamdaman na pwedeng dumapo sa akin because I am the healed of God. Because something phenomenal happened. Something awesome happened at the cross. Isaiah 53 verse 4. Basahin po natin bilang pagtatapos. 2 last verses and then we'll end. Surely, Jesus has borne our griefs, coli, diseases, on the cross, and He carried our sorrows, makov, pains.
Now, sundan pa po natin Matthew 8:16-17 bilang pagtatapos. When evening had come, they brought to Jesus many who were demon-possessed, and he cast out the spirits with a word and healed all who were sick. Verse 17, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Jesus himself took our infirmities and bore our sicknesses. Bakit? Dahil galit din po ang Diyos sa ating mga sakit at karamdaman. Kaya po kung paano po kinasusuklaman, kinamumuhian po ito ng Diyos, dapat ganun din po natin itinuturing ang sakit na ito. So paano po natin ituturing? Paano natin ipapakita na kinamumuhian po natin ang kasalanan? By confessing, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Now, paano po natin i-confess na kinamumuhian din po natin ang sakit at karamdaman? Declare, I am the healed of God. And this was made possible through the finished work of Christ on the cross. Amen. Maraming salamat po for joining me sa atin pong online Bible study. Hindi pa po tapos yung ating programa. At nais ko po kayong imbitahan kung kayo po isang wala pang relasyon sa Diyos, sa kanyang bugtong na anak. Talaga pong mararanasan po nyo ang bagsik ng mga pagpapahirap ng kalaban. Hindi po kayo pwedeng iligtas ng Diyos kung hindi nyo po siya papahintulutan sa inyong buhay. Pero the moment na tinanggap nyo po ang paanyaya sa inyo ng Diyos, tanggapin niyo po sa inyong mga puso si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Ibig sabihin po nito, binibigyan niyo siya ng karapatan para maghari sa inyong buhay at hindi na po kayo pwedeng pagharian ng anumang masasamang balahin ng kalaban, sakit at karamdaman. Kasama po ito sa package ng ating kaligtasan. Healing po, kasama yan sa coverage ng ating kaligtasan. Amen, mga kapatid. So, kung gusto niyo pong kayo po ay maligtas, kasama po sa kaligtasan ng karamdaman, ng sakit. At dahil kayo po ay namumuhi sa karamdaman, kasi po meron kayong mga kamag-anakan na nagdurusa. Kaya po nagbibigay po ito ng pasakit sa inyo. Naiinis kayo, namumuhi kayo, kinasusuklaman niyo po yung sakit na yan dahil nagdurusa ang inyong mga mahal sa buhay. Kapatid, it's about time for you to make a decision. Narito po ang Diyos. Sabi niya, today is the day of salvation. Now, Pastor, ano pong gagawin ko? Simple lamang po sabi ng Romans 10 verse 9 that if you confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Mananalangin po ako. Kung hindi pa po kayo sanay manalangin, sasamahan ko po kayo. Lahat po na aking mga bibig kasi na panalangin, ang kinin niyo po ito bilang inyong sariling panalangin na nagmumula po sa inyong mga puso. At sa pamagitan po nito, kayo po ay sumasang-ayon sa Diyos at tinatanggap mong kanyang bugtong na anak bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Pwede po ba yan? Simulan na po natin. Let's pray. Sabihin niyo po yung mga salitang ito. O Diyos, kinikilala ko na ako'y walang kakayahan, hiwalay sa iyong bugtong na anak na si Kristo. Kinikilala ko rin po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kaya naman simula po sa oras na ito, tinatanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas dahil naniniwala ako doon sa krus ng Kalbaryo, lahat na aking mga kasalanan, kasama na rin ang mga sakit at karamdaman, ay inako niyang lahat. Salamat sa iyo, O Diyos, sa buhay na walang hanggan at salamat din po ng aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito na nagmumula sa inyong mga puso, tiyak po, kayo ay ligtas. And this time, gusto ko po namang ipanalangin, ikaw, marahil kayo po ay isang mananampalataya na meron pong maling kaisipan at siguro po isa po sa mga tao, mga napabilang sa naniniwala na ang sakit ay hinayaan ng Diyos, pinahintulutan niya para gamitin bilang pagdidisiplina, pagtuturo at para ikaw ay pagdusahan mo yung mga kasalanan na gawa. Pero praise God, kayo po ay nabuksan na sa tamang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon dahil ito po ay hindi pwedeng gamitin ng Diyos laban sa inyo. Dahil namumuhi po siya at nasusuklam sa kasalanan. Kung kayo po ay merong karamdaman at sakit sa ngayon, sabay-sabay po nating ideklara na kayo po ay pinagaling na ng Diyos dahil sa katawan po ng ating Panginoon, ito po ay hinatulan na ng Diyos minsan at para sa lahat. So all you have to do, just believe. Manalangin po tayo. Gusto ko po kayo ipanalangin. Aming Diyos at Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kapatid na ito na siyang nanunood sa mga oras po ito. Salamat, O Diyos. Binuksan mo aming isipan kung saan, really, ang sickness po is not a blessing in disguise. Hindi po ito pagpapala, hindi rin po ito biyaya.
Dahil sa katunayan, hindi po kayo na tutuwa at hindi nyo kinasisihan na anumang sakit at karamdaman bagkos ito po ay inyong kinamumuhian at kinasusuklaman. Kaya naman po ito ay ibinuntun mo, inilagay mo sa katawan na aming Panginoon Hesukristo. Gaya ng aming mga kasalanan, kung gaano po kayo namumuhi at nasusuklam sa aming mga kasalanan. At doon po sa katawan na aming Panginoon Hesukristo, lahat po na aming mga kasalanan, kasama na aming mga sakit at karamdaman. Ano man pong karamdaman, meron po ang kapatid na ito. COVID-19 na may variant na Delta or Lambda, ano man pong cancer na meron siya sa kanyang katawan, ano man pong uri ng karamdaman. O Diyos, naniniwala po kami, hindi lamang po kayo able, but also willing to cleanse us and to heal us mula po dito sa aming mga karamdaman at sakit na tinataglay. In the name of Jesus, we claim, Panginoon, that we are now the healed of God. At the same time, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Salamat po sa napakaliwanag na kapahayagang ito. At lahat mo na ito inaangkin namin bilang patutuo at patunay na buhay ang aming Panginoong Jesus sa aming puso at sa aming buhay. Salamat sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming kahilingan at inaangkin po namin ito. Maraming salamat. Amen at amen. Maraming salamat po for joining me once again. Dito po yan sa ating programang Solution with Laverne Duhot. And of course, that's me. Maraming salamat po for joining me at hindi niyo ako iniwan mula kanina hanggang sa kasalukuyan na tayo po nasa huling bahagi na ating pag-aaral, na ating programa dahil tutuloy po natin ating pag-aaral bukas sa isa na naman pong edisyon na ating Bible Study online. Kaya naman po, wag po kayo mawawala bukas at mag-imbita pa ng inyong mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. So muli po ay maraming salamat for joining me. My name is Laverne Duhot. Salamat po hindi niyo ako iniwanan. At kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, ay maaari niyo po bang i-share yung ating broadcast nang sa gayon mas marami po mapagpala. Lalo tigit yung mga kaibigan po natin dumaraan sa matinding kahirapan ng sakit at karamdaman. Mainam po na mapakinggan po nila at mapanood nila ang ating broadcast sa araw po ito. Now, to answer the question, once again, before we end, is sickness a blessing in disguise? Hindi po. Kasi po, una sa lahat, hindi po siya blessing. Hindi rin po biyaya ang sickness. Ito po ay kinamumuhian at kinasusuklaman ng Diyos. So, dapat po, ituring po natin ito kung paano po ito itinuturing ng Diyos. At tayo po'y mamuhay na may kapayapaan at kapahingahan at kagalahan sa buhay bilang isang nananagumpay na anak ng Diyos. Amen. At muli po bukas ay makita-kita po tayo. At sa ngalan po na aking buong pamilya, we thank you for joining me. At bago po tayo magtapos, iwan ko po sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. Bye!